بتاريخ 27 من مارس الجاري. Nitong Sabado, ipinagsigawan ng rebeldeng Houthi sa Yemen ang kanilang pagsali sa digmaan sa Middle East sa pamamagitan ng pagtira ng ballistic missile sa Israel. Kasabay iyan ng pagdating ng libu-libong US Marines sa Middle East sa napipintong ground invasion sa Iran. Marami ang nangangamba na mas lalo pang iinit ang kaguluhan sa gitnang silangan ngayong nakisawsaw na ang isa sa tatlong pinakamalaking tuta ng Iran. Ito na kaya ang kinatatakutang alas ng Iran na parehong gugulpi sa US at Israel. Paano pipigilan ng US at Israel kung isasara rin ng mga Houthi ang isa pang lagusan ng langis sa Middle East? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayon sa grupong nakabase sa Yemen, nagpakawala sila ng mga ballistic missile sa katimugang Israel bilang hudyat sa kanilang pagsali sa giyera. Katuwang ang Iran laban sa anilay patuloy na paghasik ng gulo ng Israel sa rehiyon. Kinumpirma ng Israeli Defense Forces na may namonitor silang misil galing sa Yemen sa katimugan, pero wala pang ulat kung may naging pinsala at gaano ito kalubha. Sino ba ang mga Houthi at bakit marami ang nangangamba ngayong sumali sila sa giyera? Itinatag noong 1990s ng isang radical Shiite cleric na si Hussein al-Houthi. Ang grupong nagpakilala bilang Army of God ay matagumpay na umagaw sa pamahalaan ng Sana'a, Yemen sa isang civil war noong 2014. Ang civil war na ito ay isang proxy war sa pamamagitan ng dalawang makapangyarihang bansa sa Middle East, ang Saudi Arabia at ang Iran. Inarmasan ng Riyadh ang pamahalaang legal ng Sana'a. Inalagaan naman bilang galamay ng Tehran ang mga Houthi. Matapos itaboy ang internationally recognized na gobyerno ng Sana'a, mabilis na sinakop ng mga Houthi ang malaking bahagi ng bansa na katabi lamang ng Oman. Ngayon, muli na namang umeksena ang rebuilding grupo para ayudahan ang kanilang amo na Iran. Sa mga naunang komprontasyon ng Iran at Israel, kasama ng Tehran ang Houthi sa kanyang mga galamay na tinatawag na Axis of Resistance. Kapanalig ng Houthi ang mga Shiite militia tulad ng Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon at ang People's Mobilization Front sa Iraq. Matapos ang malawakang resback ng Israel sa mga responsable sa October 7 incident sa Gaza at Lebanon, naging lantaran ang banggaan nito at ang mga Houthis. Ayon sa pinuno ng grupo, kaya nilang magpadala ng mahigit 200,000 na mga mandirigma para labanan ang Amerika at Israel. Ang kanilang mga parada at pagpapakita ng mga sandata tulad ng mga missile ay malaking propaganda para sa mga alyado at backer ng grupo. Pero may mas matinding sandata ang mga Houthi maliban sa mga ballistic missile. Dahil kontrolado ang malaking bahagi ng Yemen, nasa kapangyarihan din ng militanteng grupo ang Bab el-Mandeb Strait, isang lagusan sa dulong timog ng Red Sea. Sa kasagsagan ng Israeli invasion sa Gaza noong 2023, naghasik din ng lagim sa mga barkong dumaraan sa makipot na lagusan ang mga Houthi. Ang kipot na may lawak na 30 kilometers sa pinakamaiksing bahagi ay naghihiwalay sa Africa at West Asia. Sa kaliwa ng lagusan ay ang mga bansang Djibouti at Eritrea na tinatawag na Horn of Africa. Sa kabilang pampang naman ay ang baybayin ng Yemen. Dahil sa lokasyon nito, mainam para sa mga Houthi ang pagkontrol sa mga dumadaang barko na nagdadala ng langis mula sa Dagat Pula pababa ng Gulpo ng Aden. Kung totohanin ng mga Houthis ang kanilang banta, mas lalo pang manganganib ang supply ng langis sa buong mundo. Lalong maapektuhan ang daloy ng petrolyo mula sa mga inland refinery ng Saudi Arabia. Patapos kasi isara ng Iran ang Strait of Hormuz sa silangan, nakahanap ng alternatibong ruta ang Saudi Arabia pakanluran sa Red Sea para sa kanyang mga iniluluwas na langis. Pero sa pagpasok ng mga Houthis, posibleng manganganib pati ang Western Pipeline ng Riyadh. Kasabay nito, patuloy ang pagpapalakas ng Amerika sa kanyang puwersa sa Middle East. Sa kabila ng diplomasiya, marami ang nangangamba na itutuloy ng US ang pagsalakay sa kalupaan o kaya sa mga pulo ng Iran sa Persian Gulf. Dumating sa rehiyon kahapon ang USS Tripoli
at ang mahigit 3,500 na mga US Marines mula sa 31st Marine Expeditionary Unit, dala ng naturang MEU na nakabase sa Okinawa, Japan, ang mga fighter jet, mga infantry fighting vehicles, tangke at iba pang malalakas na sandata para sa ground war operation. Isang epektibong sandata ang MEU sa posibleng paglusob, pagkubkob at pananakop sa mga isla sa Persian Gulf tulad ng Card at iba pa. Base sa ulat ng Washington Post, gagamitin ng US ang mga regular na sundalo maliban pa sa Marines at Special Forces. Maliban sa USS Tripoli, tumungo na rin sa rehiyon ang dalawang super carriers ng US Navy, ang USS Abraham Lincoln at USS George H.W. Bush. Inaasahang susunod naman ang isa pang aircraft carrier, ang USS Gerald Ford, matapos ang repair at refitting nito sa Cyprus. Sa gitna ng umano'y patuloy na pag-uusap para tapusin ang digmaan, isa sa mga gusto ng Iran ang mangolekta ng bayad sa mga dumaraan sa kipot ng Hormuz. Umaabot sa $2 million ang hinihingi na taripa ng Tehran sa bawat VLCC o Very Large Crude Carrier na gustong dumaan. Kung susumahin, aabot sa mahigit $600 million ang makukolekta ng Iran kada buwan sa 10 VLCC na dumadaan sa kipot kada araw. Sa planong pagsasara ng mga Houthis sa Bab el-Mandeb Strait, mapuputol ang lagusan mula Gulpo ng Aden papunta sa Red Sea hanggang sa Suez Canal sa Egypt. Kaya ang mga oil tanker mula Middle East o Saudi Arabia ay mapipilitang umikot sa Africa, ang mga barko hanggang sa Cape of Good Hope na mas lalong magpapatagal ng biyahe ng mga kargamento. Ang resulta, mas tataas ang shipping cost ng mga produkto na papasanin ng mga mamamayan sa mundo.